Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sa Junyu Hotel, sa parehong oras. Habang si Liu Menglu ay nakatingin pa rin sa magandang tanawin sa labas ng bintana, nag-aayos naman si Shen Yuan para maligo. Habang pinagmamasdan niya ang seksi at magandang porma ni Liu Menglu, sinabi niya, "Coach Liu, ano nang ginagawa mo? Tulala ka dyan sa tanawin ng ilog." Lumingon si Liu Menglu at sinabi, "Ang kakaiba lang lahat ng fitness at meal plans mo ay nakabase sa siyensya, pero ang bilis ng pagtaas ng timbang at muscle mo, lagpas sa inaasahan ko. Mas mabilis ang improvement mo kumpara sa normal na tao." Sabi ni Shen Yuan, "Iba ako sa iba." Habang binubuksan niya ang pinto ng shower room. Sinabi ng system, taas, 182 sentimetro kalusugan, 70 bini, 20.08 taba sa katawan, 18.3% immunity, 70 aktibidad ng utak. 71 sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, sa regular na pag-ehersisyo, pati immunity at aktibidad ng utak ko ay gumanda. Ang fitness task na ito ay hindi lang dapat maging task, dapat maging habit ito. Karamihan ng tao ay nasa sub-health conditions. Kapag naging matatag na ang startup basiko, ilalabas ko ito sa publiko, pinapabuti ang kalusugan ng lahat habang kumikita at nagtatayo ng impluensya. Ilang sandali matapos noon. Sinabi ni Shen Yuan, "Coach Liu, hindi mo na kailangang maghintay sa akin ngayong gabi. May iba akong plano." Sinabi ni Liu Menglu, "Sige, mauna ka na. Hihintayin ko na lang ang tawag mo." At sinabi niya sa kanyang sarili, bawat umaga, inihahanda ko ang fitness meals at mga damit para kay Shen Yuan. Ngayon ko lang naramdaman na kailangan ako. Siguro sa ganitong paraan, mananatili ako sa tabi niya magpakailanman. Sa labas. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, si Hui ang isa sa mga unang kasama ko. Bukod sa 2 bag at isang malabong pangakong bilyon, halos wala siyang nakuha. Kahit si Nana at Lulu na huli pang dumating ay nakakuha ng mga bahay at kotse. May utang ako sa kanya. Ngayon, babawi ako ng maayos. Samantala, sa Hunan Cuisine Restaurant malapit sa gate ng universidad. Sinabi ni Song Juan, "Minhui, ang ganda ng lugar na ito. Madalas ka bang pumupunta rito kasama ang mga kaklase?" Sinabi ni Fang Minhui, "Minsan, kasama ang mga kaibigan." Pinsan-in-law, kumain pa kayo?" Sinabi ni Zhang Zhen, "Minhui, ano ang career path ng international trade major mo? Junior ka na, di ba? Panahon na para isipin ang internships." Habang kumakain si Fang Minhui kasama sina pinsan, Song Juan at pinsan-in-law, Zhang Zhen, sinabi ni Fang Minhui, "Next semester pa ang internship. Hindi ko pa gaanong iniisip ang trabaho." Sinabi ni Zhang Zhen, "Dapat maghanda ka ng maaga. Hindi top tier ang universidad mo, kaya kailangan mong magplano ng mabuti." Sinabi ni Fang Minhui, "Naiintindihan ko." Sinabi ni Song Juan, "Ira the way, may boyfriend ka na ba? Kung wala sa college, mas mahirap na pagkatapos ng graduation." Sinabi ni Zhang Zhen, "Tama siya. Ang pinsan ko ay senior sa Xiangda University, naka-intern na sa Fortune 500 company, gusto ng boss niya. Kung wala ka pang boyfriend, baka pwede kayong magkakilala." Sinabi ni Fang Minhui, "Huwag na, may boyfriend na ako." Nagulat si Song Juan at sinabi, "Kailan pa? Bakit wala kaming narinig?" Sinabi ni Fang Minhui, "Kaklase ko. Kalahating buwan pa lang kami, kaya hindi ko pa nasasabi sa pamilya." Sinabi ni Zhang Zhen, "Hindi biro ang pakikipag-date. Hindi top tier ang school mo, kung sino-sino lang ang pipiliin mo baka mahirapan ka sa buhay pagkatapos ng graduation." Sinabi ni Fang Minhui, "Salamat sa paalala, pero sa tingin ko hindi ako mahihirapan sa buhay." Sinabi ni Zhang Zhen, "Minhui, wala ka pang karanasan sa trabaho. Sabihin ko na lang ng direkta, ang graduates mula sa school mo ay madalas napupunta sa maliliit na kumpanya na katamtaman lang ang sahod. Ikaw at ang boyfriend mo ay maaaring mahirapan sa pera. At least ang pinsan ko ay may solid na future." Sinabi ni Song Juan, "Sige na, may sarili siyang plano." Sinabi ni Zhang Zhen, "Ang iniisip ko lang, baka hindi sapat ang boyfriend niya at siya pa ang maghirap." Sinabi ni Fang Minhui, "Huwag kayong mag-alala sa akin." At sinabi niya sa sarili, "Xiangda Fortune 500. Wala yan kumpara sa aking Shen Yuan. Kung sinabi ko sa kanila, baka matrauma pa si pinsan-in-law." Tumayo siya at sinabi, "Pinsan, aalis na muna ako." Sinabi ni Song Juan, "May lakad ka ba ngayong hapon?" Sinabi ni Fang Minhui, "Bibilhan ako ng boyfriend ko ng bahay."
Nagulat sina Song Juan at Zhang Zhen habang pinagpapawisan. Sinabi ni Song Juan, ha? Bibili ng bahay. Sinabi ni Zhang Zhen, hindi yon biro, tama. Ano ba ang background ng pamilya niya? Kahit hindi kasing mahal ng major cities ang Star City, aabot pa rin ng 1 hanggang 2 milyon ang isang unit. Wala namang matinong pamilya ang bibili ng bahay para sa babae bago magpakasal. Biglang dumating si Shen Yuan sa kanyang guwagon. Tinuro siya ni Fang Minhui at sinabi, hindi ako nagbibiro. Hindi ko sigurado sa pamilya niya pero siya mismo may pera. Oh, ayan na siya. Ilang sandali lang. Pumasok si Shen Yuan at sinabi, Hibaw, handa ka na? Hinila ni Fang Minhui ang braso ni Shen Yuan at idiniin ang kanyang malambot na dibdib dito at sinabi, Shen Yuan, ito ang pinsan at pinsan-in-law ko. Sinabi ni Shen Yuan, pasensya na, nangako ako kay Hihui na mag-house shopping kami ngayon. Hindi ako makakasama sa lunch. Sa susunod na lang ako manlilibre. Itong kainan, ako na ang bahala. Sinabi ni Song Juan, okay lang, walang problema. Pamilya na tayo ngayon. Marami pa namang pagkakataon. Habang lumalakad sina Shen Yuan at Fang Minhui, nagulat pa rin si Zhang Zhen at sinabi, talaga bang bibili sila ng bahay? Sinabi ni Song Juan, may 3 milyong yuan siyang kotse, baliwala sa kanya ang bumili ng bahay. Ikaw nga, puro yabang ka tungkol sa pinsan mo at sinubukan mo pang i-match siya. Parehong pinagpawisan sina Song Juan at Zhang Zhen, at sinabi ni Song Juan, grabe, nakakahiya. Nanahimik si Zhang Zhen. Ilang sandali lang. Sinabi ni Shen Yuan, sige, Hui, 166 na square meter na furnished apartment, 2 parking spots, 3.02 milyon bayad ng buo. Isa ka ng homeowner. Sinabi ni Fang Minhui, Shen Yuan, hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, ang pagbili ng bahay na ito ay nagbigay sa akin ng 6.04 na milyong rebate. Ngayon, umabot na sa 31.7 na milyon ang liquid assets ko. Sinabi ni Shen Yuan, hindi mo alam ang sasabihin. Hahanap ako mamaya ng Japanese romantic movie para sa'yo. Matalino ka naman, sigurado akong matututo ka. Namula si Fang Minhui habang nakatingin kay Shen Yuan at sinabi, ay, tigilan mo na, sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili. Umakyat mula 71 hanggang 73 ang favorability ni Minhui. Ang pag-abot sa 100 ay mangangailangan ng oras at pagsisikap. Subukan natin dagdagan mamayang gabi. Samantala, habang nasa kama, nagpadala si Long Jinghan ng maraming mensahe kay Shen Yuan. Hello, Senior Shen. Ano ang ginagawa mo? Senior, gusto kong magtanong tungkol sa pagsisimula ng negosyo. Sinabi ni Long Jinghan sa sarili, tinanggap ni Shen Yuan ang friend request ko pero hindi pa siya sumasagot sa alinman sa mga mensahe ko. Ano ba ang nangyayari? Kahit gaano siya kabisi, hindi ba siya makakasagot kahit minsan lang? Ayoko sa mga taong humihingi ng atensyon, pero ako na pala ngayon ang taong iyon. Sinabi ng isang senior, mga babae, huwag kayong masyadong ma-addict dito. Sobrang tindi ng kompetisyon, walang saysay ang habulin si Shen Yuan. Sinabi ng isang babae, puro dekalidad ang mga babae dito sa dorm natin. Bakit pa tayo magpapakababa? Sabi ng kaibigan niya, tama. Mag-focus tayo sa pag-aaral, kumuha ng certificates. Tara sa library. Umupo si Long Jinghan at sinabi sa sarili, library. Ang ibig mong sabihin, palihim kang lalabas para gumawa ulit ng business plan. Huwag kang Habang bumababa siya ng kaakit-akit mula sa kama, sinabi niya sa sarili, totoo. Para sa isang bilyonaryo gaya niya, sinong babae ba ang hindi mahuhulog? Hindi ko siya masisisi. Ganoon din ako. Kumuha siya ng upuan at sinabi sa sarili, tara, gawin natin ang business plan sa ibang eksena. Sinabi ni Shen Yuan kay Fang Minhui, Hui, naiisip mo na ba ang future mo? Sinabi ni Fang Minhui, hindi pa masyado. Dapat ba akong mag-apply sa business incubator? Sinabi ni Shen Yuan, pwede, pero may iba pa akong ventures. Ipapalakad ako para sa'yo. Nagulat si Fang Minhui at masayang nagsabi, yay. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili, dahil possessive si Hui, kapag lagi siyang nasa campus, hindi ako makakakilos ng malaya. Kung magtatayo ako ng sarili kong team, hindi siya pwedeng laging nandyan. Ipinakita ni Shen Yuan ang kanyang cellphone at sinabi, hindi ba gusto mong matuto ng mga foreign techniques? Tingnan natin. Hebi Kaihua, Matsumoto Ichika, Yayoi Miyuki, aling teacher ang pipiliin mo? Sinabi ni Fang Minhui, Shen Yuan.
Paano mo alam ang dami ng mga pangalan? Namula siya. Sinabi ni Shen Yuan, naghanap lang ako online. Hindi ko rin alam hanggang ngayon. Lumayo ng tingin si Fang Minhui at sinabi, o sige, pipili na lang ako ng nakapikit, 20 minuto ang lumipas. Sinabi ni Fang Minhui, Shen Yuan ito ang tamang-tama. Gusto mo ba? Sinabi ni Shen Yuan, nan. Hibao, huwag kang titigil. Sinabi ni Fang Minhui, hindi ko inakalang kaya kong matutunan ito. Kapag ipinagpatuloy ko, gugustuhin mo pa akong makasama, di ba? Sinabi ni Shen Yuan sa sarili, para sa isang campus beauty na ganito ka-effort, kailangan ko pa ng 10 na katulad niya. Kinabukasan ng umaga. Tumunog ang cellphone ni Shen Yuan. Sinabi ni Liu Hang, Shen Yuan. Bilis, lumabas ka na. Sinabi ni Shen Yuan, Liu Hang. Bro, ano na emergency? Sinabi ni Liu Hang, wala nang oras sa kwento. Sinend ko na lang ang location. Pumunta ka na rito ngayon. Nalito si Shen Yuan habang tinitingnan ang kanyang Chinese phone at sinabi, ano nang nangyayari? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.